Sa mansyon ng mga Santiago, halos uminit ang tumbong ni Gobernador dahil sa ibinalita ng isa sa kanyang mga tauhan. Anak ng... Papaanong nangyari yun? Papaanong hindi maalala ng mga tauhan natin kung ano ang nangyari? Galit nitong tinig. Halos matapon ng kape sa poswelo ni Simon nang malakas na hampasin ng Gobernador ang mesang kinapapatungan noon. Alam ni Gobernador na higit sa ordinaryong aswang ang lakas nang itinalaga niyang mamuno sa pagdukot at pagbihag sa dalagitang anak ng babaylan. Kaya laking pagtataka niya kung bakit nangyari ang kaganapang yun. Nakatulog daw ang kanyang 10 tauhan nang walang kahit anong dahilan. Hindi lang yun. Nang magising daw ang mga yun, ay napag-alaman ng mga ito na nakawala na ang bihag na dalagita at ang aswang na namumuno sa kanila ay nakasalampak na sa lupa. Isang misteryo ang pagkamatay nito dahil wala namang nakitang sugat sa katawan ng bangkay ng aswang na yun. Iharap nyo sa akin ang 10 tauhan natin na nagbantay sa dalagita. Pasigaw na utos ng Gobernador. Agad namang binuksan ng isang tauhan ang pinto na siyang daanan papunta sa Teresa kung nasaan ang Gobernador at ang tagapangalaga nitong si Simon. Matalim na tinitigan ni Gobernador ang 10 tauhan. Kitang-kita sa mukha ng 10 ang labis na takot. Kilala nila ang pagkatao ng Gobernador. Mabuti lang ito sa kapwa politiko at negosyanteng kaalyado nito. Pero oras na magalit ito, ay hindi ito nag-aalinlangan na kumitil ng buhay ng kahit na sino man. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Anong nangyari kanina? Sino ang nakakita sa kung sino mang nangialam sa bihag natin? Mahinahong tanong ni Gobernador. Subalit mahahalata ang diin sa bawat salitang binibigkas nito. Sabay-sabay na nagsipag-iling ang 10 tauhan. Wala kayong silbi! Iyon na lamang ang tanging naisambit ng Gobernador at mabilis nitong binunot ang pistolang nakasukbit sa kanyang tagiliran. Pinagbabaril nito ang 10 tauhan na nasa harapan niya hanggang maubos ang bala noon. Bagsak sa lupa ang 7 sa 10 tauhang yun. Nang akmang tatakbo ang 2 hindi nagtamo ng tama, ay mabilis na ibinato ni Simon ang kanyang kambal na kutsilyo sa 2. Bumao ng tig-1 kutsilyo ni Simon sa mga noo ng mga yon. Mukhang hindi na natin magagamit ang kapangyarihang taglay ng babaylan, Gob. Mayroon po ba kayong ibang plano? Tanong ni Simon sa Gobernador. Alam ng 2 na sadyang malaki ang maitutulong ng babaylan para malabanan nila si Lola Chedeng. Sa angkin nitong kakayanan, pagdating sa Salamanca, ay mapipigil nito ang kung alinmang kakayanan ang natitirang mayroon si Lola Chedeng. Puntahan mo si Apo Trinang sa Karamoan, ang pangalawang pinakamagaling na mangkukulam sa buong lalawigan. Sabihin mong ibibigay ko sa kanya ang isa sa mga isla na gusto niya kapag tumulong siya sa atin sa labanan. Direktang utos ni Gobernador kay Simon. Hindi kayang tapatan ni Apo Trinang ang kakayanan ni Lola Chedeng. Pero kung ikukumpara ito sa mga kilalang mangkukulam na nagkalat sa lalawigan, ay wala ring makapapantay rito. Oo nga at napakalayo ng agwat ng kakayanan ng 2. Pero kung may susunod sa yapak ni Lola Chedeng pagdating sa pangungulam, ay paniguradong si Apo Trinang yun.
Si Simon na ang direktang inatasan ni Gobernador Santiago para sa bagay na yun. Kailangang matiyak nila na sa kanila papanig si Apo Trinang. Agad na tumalima si Simon sa kautosang inata sa kanya ng gobernador. Sakay ng isa sa malalaking bangka na pag-aari ng gobernador, ay sa dagat na siya dumaan patungo sa kinaroroonan ng pangalawang pinakamagaling na mangkukulam. Dumaong ang bangka na kinalululanan ni Simon sa isa sa mga isla ng probinsyang yun na dating ikinaloob ng gobernador kay Apo Trinang nung minsang may ipakulam ito na mataas ding opisyal ng bansa galing sa ibang lalawigan. Pagtuntong pa lamang ni Simon sa dalampasigan ng isla, ay may dalawang nilalang na ang lumabas mula sa bahagi ng isla na mayroong mga puno at halaman. Ang itsura noon ay parang katulad ng sa aso, subalit walang balahibo sa buong katawan. Di hamak din na mas mahahaba ang mga binti at hita sa likuran ng nilalang na yun kesa sa kung ano ang nasa unahan nito. Sa isang iglap ay nagsisugod ang dalawang nilalang. Mabilis na dinukot ni Simon ang kanyang kambal na kutsilyo na nakasuksok sa lagayang nakasabit sa kanyang tagiliran at mabilis na ibinato sa mga nilalang. Sapul sa ulo ang isa sa mga nilalang na yun at agad na bumagsak sa lupa. Ang isa naman ay mabilis na nakaiwas. Gamit ang mutya ng kidlat na kanyang tinatangan, ay mabilis siyang nawala sa kaninang kinatatayuan niya. Paglitaw niya, ay nasa likuran na siya ng isa sa mga papalusob na nilalang. Mabilis niya itong sinakal sa leeg at buong lakas na pinisilyon. Nang bitawan niya ang nilalang, ay wala na rin yung buhay. Subalit huli na niyang nalaman na bukod sa dalawang nilalang na umatake sa kanya, ay may isa pa pala na sumalisi sa kinalulanan niyang bangka. Noong mapansin niya yun, ay papasok na iyon sa kasukalan. Kagat-kagat ang isang tela na ginamit niyang pamunas ng pawis noong naglayag siya sa dagat. Hinayaan niya na lang ang nilalang na yon. Agad niya nang tinungo ang eksaktong lokasyon ng kinatitirikang kubo ni Apo Trinang. Nang nasa harap na siya ng kubo, ay iniluwa ng pinto noon ang isang matabang matandang babae. Iyon si Apo Trinang, ang ikalawa sa pinakamagaling na mangkukulam sa buong lalawigan. Anong ginagawa ng pinakamalakas na antingero dito sa isla ko? Gusto mo ba akong labanan? Tanong ng matanda. Kapansin-pansin ang hawak nitong tela sa kaliwa nitong kamay. Nababasa iyon ng langis na pumapatak na sa lupa. Wala akong balak kalabanin ka. Pinadala ako rito ni gobernador. Pinapasabi niyang kung tutulungan mo kami sa mangyayaring labanan, ay muli kanyang bibigyan ng isa sa mga islang nais mo rito sa probinsya. Paliwanag ni Simon. Ganun ba? Kung ganoon, ay hindi pala mamamatay ang isa sa atin ngayong araw. Pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagpatay sa dalawa sa mga alaga ko. Piniga ni Apo Trinang ang hawak nitong tela. Iyon ang pamunas ng pawis ni Simon na kinuha ng isa sa mga alaga ng matanda. Sa isang iglap ay sinapo ni Simon ang kanang balikat. Nakadama ito ng labis na pagkirot sa parting iyon ng kanyang katawan. Halos ikapilipit ni Simon ang labis na sakit na yon. Nang paluwagin ng matanda ang pagkakapisil sa tela, ay agad na nawala ang kirot sa balikat ni Simon. Patas na tayo ngayon. Samahan mo ako sa bangka mo. Sasama ako sa magiging labanan. Banggit ng matanda. Walang nagawa si Simon kundi ang sumunod.
Ang totoo niyan ay kayang-kayang paslangin ni Simon ang matanda. Subalit hindi na noon binitawan ng telang kanyang pamunas na kinuha ng alaga nito mula sa bangka kanina. Alam niyang nakapagsagawa na ng ritual at orasyon ng matanda. Kung papatayin niya yun, ay malaki ang posibilidad na kasama niya itong mamatay. Magkasama nilang binaybay ang karagatan. Parehong walang kibo. Parehong hindi gumagawa ng alinmang bagay na maaaring maging mitya para magpatayan sila sa bangkang kinalululanan nila. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Santiago, ay labis ang naging galak ni Gobernador. Nang makita pa lang nito ang pagbabalik ni Simon, kasama ang pangalawa sa pinakamagaling na mangkukulam, ay hindi na nawala ang ngiti nito sa mga labi. Magaling Simon. Mabutit na isama mo rito si Apo Trinang. Tinig ni Gobernador na mahahalata ang labis na kaligayahan. Si Simon naman ay nagtapon ng masamang tingin sa matanda. Bumabalik pa rin sa kanyang alaala ang ginawa sa kanya ng matanda kanina. Halos ikamatay niya ang sobrang sakit na pinaramdam nito sa kanya. Lumapit din sa Gobernador ang isa sa mga tauhan nito. Gob, nailabas na po natin sa kulungan ng mga tagaligpit. Sambit ng tauhan. Magaling kung ganon. Simon, samahan mo ko. Makikipagkita tayo sa berdugo. Muling utos ni Kapitan kay Simon. Labis naman ang naging kasiyahan ni Simon dahil sa huling nilitanya ng Gobernador.